Noon, parang walang katapusan ng perang pumapasok kay Boy Tapang. Milyon-milyong views, malaking following, at mga viral videos na nagbigay sa kaniya ng malaking kita. Pero ngayon, nawala ang malalaking account na dating pinagkakakitaan niya. Sumunod ang mga kontrobersya at legal na problema. May mga naging issue rin tungkol sa kaniyang mga nakaraang relasyon, kabilang ang mga aligasyon na may mga babaeng naanakan siya. Kaya ang tanong, sa dami ng perang pumasok sa buhay niya noon, nasaan na ito ngayon? Naubos ba ang ipon? Naubos sa mga problema? Si Boy Tapang o Ronnie Swan ay sumikat dahil sa kaniyang kakaibang extreme mukbang at pagkain ng mga bagay na hindi karaniwang kinakain. Wala siyang malaking production team o mamahaling kagamitan, personalidad, tapang at creativity ang naging puhunan niya. Unti-unting dumami ang viewers, followers at subscribers hanggang maging malaking pangalan siya online. Mula sa simpleng buhay sa Cebu, naging parang rags to riches story ang kaniyang journey at nakapagpundar siya ng bahay, sasakyan at iba pang ari-arian mula sa kaniyang vlogging. Pero dito nagsisimula ang mas malaking tanong. Kapag biglang dumagsa ang milyon-milyong kita, kaya mo ba itong panghawakan? Dahil sa vlogging, walang kasiguraduhan ng pera. Kapag viral, milyon ang maaaring pumasok. Pero kapag bumagsak ang views, pwede ring biglang bumagsak ang kita. At habang lalong sumisikat si Boy Tapang, hindi na lang extreme mukbang ang kaniyang puhunan. Pumasok din ang relationship content. At dito nagsimula ang panibagong yugto ng kaniyang mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking kontrobersya sa career ni Boy Tapang ay ang tandem niya kay LJ Satterfield. Noong una, marami talagang naniwala na bagay sila. Magkaiba man ang kanilang personalidad at background, naging interesting sa viewers ang tambalan nila. Parang isang simpleng probinsyano na nalilink sa isang babaeng may ibang lifestyle. Dahil sa kanilang sweet moments, lambingan at romantic videos, marami ang kinilig at umasa na baka maging totoong relasyon ng lahat. Pero nang sumiklab ang kanilang away, unti-unting lumabas ang ibang detalye. Nabunyag na scripted o bahagi ng content strategy ang malaking bahagi ng kanilang ipinakitang relasyon. Mas naging komplikado pa ito nang sabihin ni Boy Tapang na kahit alam niyang may scripted na bahagi ang kanilang ginagawa, nagkaroon siya ng totoong feelings kay LJ. Dito na nagsimula ang matinding batikos. May mga netizens na nagsabing, "Ginawa niyo lang kaming tanga para sa views." Habang ang iba ay tinawag silang budol at clout chasers. May nang-asar din kay Boy Tapang at tinawag siyang marupok dahil umano sa pagseryoso niya sa isang relasyong para sa content lang. Sa palitan ng mga pahayag at screenshots, lalong uminit ang issue. Ang love team na kinikiligang panoorin ng marami ay nauwi sa kontrobersya at naging malaking tanong kung hanggang saan dapat pumunta ang isang creator para lang makakuha ng views. Samantala, si LJ Satterfield ay nagpatuloy sa sarili niyang buhay at online activities matapos ang kontrobersya. Hindi na sila nagpatuloy bilang love team ni Boy Tapang at kapwa na silang nakatutok sa kani-kanilang mga proyekto. Pero tulad ni Boy Tapang, hindi na rin kasing lakas ang dating hype ng kaniyang account. Mas mahina na rin ang views kumpara sa panahon na naging viral ang kanilang tandem, kaya malayo na rin ang atensyon sa dating kasikatan nila. Pero hindi pa doon natapos ang kontrobersya. Sumunod naman ang tambalan ni Boy Tapang kay Cherry White. Muli, ipinakita sa kamera ang isang parang totoong relasyon. May lambingan, sweet moments, at romantic content na maraming viewers ang sinubaybayan. Pero nang mauwi rin ito sa gulo, sinabi ni Boy Tapang na scripted ang kanilang relationship content. Dito lalong bumigat ang batikos ng mga netizens. May mga nagsabing, "Scripted na naman? Kailan ba magiging totoo?" May iba namang bumatikos, "Huwag gawing tanga ang viewers para lang sa views." Para sa ilan, entertainment lang ang lahat. Pero para sa iba, dito tuluyang nagsimulang masira ang tiwala kay Boy Tapang. Dahil sa vlogging, hindi lang videos ang ipinagbibili, pati personalidad, kredibilidad at tiwala ng audience. Kapag nawala ang tiwala, pwedeng sumunod ang pagbaba ng engagement, views at kita. Noong 2024, sumabog ang isa sa pinaka-controversial na ginawa ni Boy Tapang, ang tinawag na 1 million money kite. Gumamit siya ng malaking halaga ng Philippine banknotes para sa isang viral video at mabilis itong kumalat online. Pero nang umabot ang issue sa Bangko Sentral ng Pilipinas, biglang nag-iba ang sitwasyon.
nagbabala ang BSP tungkol sa tamang paggamit ng pera at sa mga batas laban sa mutilation o defacement ng banknotes. Dito na raw kinabahan si Boy Tapang nang malaman niyang seryoso ang usapin. Agad niyang inalis ang kontrobersyal na content at humingi ng paumanhin. Para sa iba, simpleng content lang iyon. Pero para sa mga bashers, ibang usapan ito. May milyon para sa views, pero hindi inisip ang magiging kapalit. Sa isang video, ang gusto lang niyang makuha ay views, pero nauwi ito sa isang problemang hindi niya inaasahan. Pagkatapos nito, dumating ang mas mabigat na problema. Noong 2025, naaresto si Boy Tapang kaugnay ng reklamo ng kaniyang live-in partner tungkol sa umano'y pananakit. Ayon sa mga ulat, nagkaroon sila ng away na may kaugnayan sa vape. May mga aligasyon ang kaniyang partner tungkol sa physical abuse habang itinanggi naman ni Boy Tapang ang pananakit at nagbigay ng sarili niyang bersyon. Noong May 30, 2025, sumuko si Boy Tapang matapos magkaroon ng warrant of arrest at nakalaya matapos mag-post ng bail na iniulat na 72,000. Pero magkano talaga ang nagastos niya sa buong legal na problema? Walang public record na nagsasabing magkano ang kabuuang gastos sa abogado at iba pang legal requirements, kaya hindi natin masasabi na naubos ang kaniyang ipon dahil lamang sa kaso. Mas malaking dagok sa kita ni Boy Tapang ang naging problema sa kaniyang Facebook page. Noong 2025, iniulat na tinanggal o sinuspinde ng Meta ang page niyang may humigit kumulang 5.5 million followers, kaugnay ng crackdown sa illegal online gambling. Pero kalaunan, lumabas ang mga ulat na nakabalik siya sa social media. Pero ang tanong, nabawi man niya ang account? Nabawi rin ba niya ang dating lakas, views at kita? Samantala, lalo pang naging maingay ang mga aligasyon tungkol sa kaniyang mga nakaraang relasyon. Noong 2025, may mga babaeng lumantad sa isang online expose at inangkin nilang nagkaroon sila ng mga anak kay Boy Tapang. May mga aligasyon din tungkol sa kakulangan umano sa suporta o sustento sa mga bata. At dito bumabalik ang malaking tanong, saan na napunta ang perang kinita niya noon? Walang public record na nagsasabing naubos ang lahat ng kaniyang ipon. Pero malinaw na bumagsak ang kaniyang online income matapos mawala ang malaking platform, habang dumami naman ang kontrobersya at legal problems. Noon, milyon-milyong viewers ang naghihintay sa bawat upload niya. Ngayon, kailangan niyang magsimula ulit, buuin ang audience at ibalik ang tiwala. Hindi lang account ang nawala, malaking bahagi ng dating reach, kita at kasikatan ang kasama nitong nawala. Pero hindi pa tapos ang kwento. Kung kaya niyang iwan ng kontrobersya at bumuo ng bagong image, may pagkakataon pa siyang makabangon. Pero sa social media, mabilis ding mawala ang views, followers at kita kapag nawala ang tiwala ng audience. Mula sa pagiging viral at malaking pangalan online, ngayon ay kailangan niyang magsimula muli. Ang tanong, makakabalik pa ba si Boy Tapang sa tuktok o ang dating kasikatan niya ay tuluyan ng magiging alaala?